Hi guys, ito naman yung continuation ng part 1 about sa PT exam. Bali, pinutol ko lang talaga yon kasi nga sobrang haba na. So, pag-usapan naman natin kung ano naman yung nangyari and kung saan naman ako nag-exam ng PTE ko. Tapos din naman tayo sa on the day na ng exam ko. So, dito ako nag-take sa Mimano Kao, dito na sa New Zealand ng PTE. So, ano yung mga dapat mandalhin during your exam? So, kailangan mo ba ng ballpen or papel? So, hindi mo na yan kailangan kasi meron na yan dun sa examination center mo. Bali, dala ko lang nun is itong cellphone ko at saka passport. So, yun lang. So, passport yung acceptable ID nila. Sila nag-accept ng mga digital photo o yung mga copy lang na nasa cellphone mo. Kailangan talaga yung mismong passport mo talaga yun nandun. At saka kailangan valid yung details mo sa passport tsaka dun sa booking mo kasi kung hindi ka talaga mag-take ng exam. So, ginawan ko nga ng video yung paano ka mag-create na account which is kailangan kasama yung middle name mo dun sa first name mo. Nga, kung ang pangalan is Maria Mercedes Superlatina, Maria is your first name, then Mercedes is your middle name, and then Superlatina is plus your last name. So, si Mercedes, included siya dun sa first name mo. So, Maria Mercedes, yun ang ilalagay mo sa first name, and then yung last name mo is Superlatina. So, ganun dapat. Otherwise, kapag magkamali ka, ineligible ka na to a refund kasi nga nag-explain na yan before ka mag-book ng exam. So, yun nga, so pagdating mo doon, kailangan maaga ka. So, ang time ko nun is 8:30, so 8 pa lang andun na ako. Kasi nga, kailangan maaga dahil nga meron ka pang mga biometric. Nila yung palm of your hand, tapos yung digital photo, at saka yung digital signature. So, kailangan yun. So, yung photo kasi para sa score report mo. So, yun yung lalabas dun. Tapos, after mo complete mo na yung mga biometric mo, bibigyan ka na niya ng susi na kung saan naman para sa locker mo. Doon may ilalagay lahat ng gamit mo. So, kung meron ka mga bag, okay lang din yan. Kasi, ilalagay mo naman sa locker mo. Ang tanging may iwan lang sa'yo is yung passport. Kasi yung passport, during the exam, bago ka mag-start sa computer mo, i-check mo na yung administrator kung ikaw ba talaga yan. Then, before ka niya i-log into sa computer. So, doon ka na sa booth mo, no? Bala kasi mga naka-cubicle kasi yan eh. I-check mo na doon yung headset mo, yung computer mo. Bibigyan ka na rin nila ng dalawang notepad, yung laminated na A4, at saka dalawang marker. So, tip ko nga lang pala dun sa marker, since nga aircon yun. Tapos, once na magsusulat ka na, tatakpan mo kagad after mo magsulat kasi para hindi matuyo yung ink. Kasi nangyari yan dun sa asawa ko, nakalimutan yung takpan, din natuyo yung ink, ganun. Tapos, mag-ready ka rin ng small introduction about sa sarili mo. So, kung mag-mock test ka sa VIP under ng Ape Uni, meron din ganito. Kailangan mahasa ka na. Bali, simple introduction lang tungkol sa sarili mo. Like, I'm currently living here in New Zealand and working in one of the largest manufacturing company here in Auckland. Ganun lang. So, hindi naman siya kasama sa scoring ng exam mo. Para lang, meron ka lang intro. Simple intro lang. And then, hindi ka nga pala pwede agad magsulat-sulat doon. Kung may essay ka man na nasa utak mo, hindi ka agad pwede magsulat-sulat doon. So, pwede ka lang magsulat kapag nag-start na yung counting ng timer sa read aloud. Doon ka pa lang pwede magsulat ng essay mo. Kung yun naman, kung maingay ba doon sa paligid, maririnig mo sila, pero hindi yun reason para ma-distract ka. I mean, hindi siya nakaka-bother para, alam mo yun, hindi ka makapag-focus dun sa mismong computer mo. So, maririnig mo sila, pero nung time na yun kasi, hindi ako nadidistract. So, siguro may noise cancellation na yung headset nila, kaya ganun. So, gaano naman daw katagal yung PTE? Bali, inabot ako ng kulang-kulang 1 hour and 45 minutes. Parang ganun yung sa akin. So, ang importante kasi dyan sa PTE, guys, is time strategy. Bali kasi yung PTE, meron siyang timer sa bawat task. Manage mo yung oras mo and huwag ka magtagal sa isang tanong. Alamin mo kung ano yung mga high-scoring task para doon ka lalo mag-excel. So, kaya nga sa akin, mas nakatulong yung pagmamock test ko sa Ape Uni and yung nga pag-avail ko ng VIP kasi nga, malalaman ko yung flow ng exam para hindi ka nangangamba on the day ng examination. Sa $50 yung binayaran ko dito sa New Zealand nun. Pero good for 3 months na yata yun. Hindi ko na matandaan. Okay lang kasi tatlo naman kaming gumamit nun. Para sa akin na, kung may mga tanong na hindi mo alam, keep moving. Parang huwag kang tumagal sa isang tanong lang, maubos yung oras mo. So, choose the best answer na lang para sa akin. Tapos, dun naman sa speaking, huwag kang mag-overthinking. Bala, continue ka lang na magsalita kahit na barok-barok pa yan. And huwag kang magpo-post. Kasi, yun yung nakakababa ng score kapag nagpo-post ka. Kapag patigil-tigil ka or nararattle ka, dire-diretso lang yung salita mo, okay lang yan. Basta huwag kang magpo-post. Just keep talking, ganun. Ano naman yung after naman ng exam. So, kasi, after ng exam, so, meron doon nakalagay sa monitor. Bali, ang nakalagay doon is, end of the exam, i-click mo lang yun. Then, full of CCTV yun. So, raise your hand, then lalapit ng administrator. So, after ng exam, kasi 14 kami, then ako lang yung Pinoy, then the rest is ibang lahi na. So, after the exam, click yung next, and then yun nga, tagtasa ka ng kamay, and then papasok ng administrator para i-guide ka naman palabas. And then, Pinoy kasi siya. So, tinanong ko siya kung kailan ba malalaman yung result? Is it ba yung 5 days na nakalagay dun sa booking before ka kasi mag-booking ng PT exam mo? Nalalabas din na 5 days na yung maximum time para malaman mo yung result. Sabi niya, hindi naman po, Pinay kasi siya. So, gusto ko sa Tagalog. Hindi naman po, within the day din po lalabas na siya. So, imagine, 8:30 ako ng exam. After namin mag-church, which is 12:45, may result na. So, mag-text sila sa'yo. And then, sa email mo, dun lalabas yung result. Dun na lahat, guys. Follow nyo lang yan, yung mga pinanood ko. Kasi mas makakatulong talaga yun sa inyo. And good luck sa mga mag-take ng PT exam. Kaya niya, pasado kayo yan. Malakas tayo kay Lord. Lang guys, so yun lang naman yung base sa experience ko. And yun lang naman din yung mga ginamit ko lang na preparation. Nanood lang ako ng YT. Tsaka yun nga, nag-avail lang ako ng VIP member dun sa Ape Uni. So, para sa akin, gawin nyo to kasi talagang makakatulong talaga to para mag-excel kayo sa PTE. So, yun lang guys. Sana nakatulong. God bless everyone. Bye!